Kung binigay nyo lang si Mot, edi sana matagal na siyang may talo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Heto na at semifinals na ng Matira Mayaman Tournament. Malamang naghahanda na rin ang bawat battle MC sa paparating na matinding bakbakan. Tiyak na magiging interesting ang semis na to. 4 na bigating MC ba naman ang mag-aagawan ng pwesto para sa finals. Kaya tara at ating i-preview ang Matira Mayaman semis at sa video na to, pag-usapan natin ang Mot versus Lanceta. Pero paalala lang, lahat ng nakapaloob sa video na to ay sariling opinion ko lamang. At malamang may sarili rin kayong opinion pagdating sa usapin na to. Pwede mo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Sa tapatan ni Mot at Lance ay may pag-uusapan tayong 10 kategorya. At ang una sa ating listahan, ang delivery. Walang duda, pareho solido mag-deliver ng linya ang bawat isa sa kanila. Parehong malinaw magbigkas at naihahatid nila in a nice way yung punto o mensahe sa mga tagapakinig. Yung tipong kahit may mga laro sila sa salita na binibitaw, dahil sa creative delivery ay nagigits agad ito ng mga nanonood. Kaya naman para sa akin, patas lang sila pagdating sa delivery. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black walang interes na malugod, nagkampiyon ka na't lahat parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias hindi pa rin siya matunog. Mahangin, bully mayabang. Pag sinuri, wala yan. At ang best proof sa amin, huli niyang laban. Kaya F you sa akin, newbie ka lamang. Parang chess move, castling, rooking galawan. Para sa pangalawang kategory, ang jokes. Eto, pareho nilang hindi porte to pero paminsan-minsan ay nakakarinig tayo sa kanila ng mga komedyang linya. Si Lanceta kapag nagpe-freestyle sa battle ay bumabanat ito ng mga jokes at may mga pagkakataon na nagiging epektibo ito. Si Mot naman nakadepende sa kung sino yung kaharap niya sa entablado. Katulad na lang nung laban niya kay Zaito, kahit hindi niya porte yung pagpapatawa ay sinabayan niya to sa ganung laro at ipinakita na kaya rin niya sumulat ng komedyang linya kung gugustuhin niya. Pero syempre hindi pa rin niya hinayaang mawala yung highlight ng pinaka-estilo niya. Kaya siguro pwede natin to ibigay kay Mot, lalamang siya ng bahagya sa jokes. At di ba nagbe-vape ka, pero yung ngipin mo mismo tumututol. Pag ginagawa mo yung bilog, lagi niyang pinuputol. O kaya kung sumabay sa patawa nang di sinasakripisyo yung galing, puminsala. Kaya nga sa tenga, tumatanim, masasabing tuligsa ka. At para mas lalong madiin, pa isa pa, huling bara. Itong kabif ko ang itim, sa madaling salita, ulik baka. Sa pangatlong pwesto, ang technicality. Tingin ko, tabla lang ulit sila pagdating sa kategorya na to dahil alam naman natin kung gaano sila kahusay bumuo ng technical na linya. Parehong mahusay sa 4-bar setup at pangdiinan din yung mga wordplay. Mapili rin sila sa salita na ginagamit at nakakadagdag puntos yon para mas madaling magmarka yung linya. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang estilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Ngayon, siya'y tuta at puting! Nila Enigma! At tuwang-tuwa siya tuwing! Break siya sa liga! Kuranyong dapat sundin! Iha ng di ka! Magmukhang puta sa Muslim! Mia Khalifa! Sunod ang rap skills. Base sa mga nagdaang laban nila, lumalabas na si Lanceta ang lamang sa aspeto na to. Nakapokus kasi si Mot sa kung paano maihahatid ng maayos yung linya na binibitaw niya. Habang si Lanceta naman ay sumubok ng iba't ibang tunog at flow at isa yon sa mga naging sandata niya sa battle. Ayaw busog na! Bumubulabog na kapat! Bumugato at bumuputok! Bango ito magmatos! Huwag kayo maingay, baka magising ang Diyos. Pasalamat na kayo at tulog pa ako. Dahil sa sobrang kahalimawa, kinailangan ko pa na mag-beatbox para lang ako'y magtunog tao! Sa panglimang kategorya, rhyming ability. Gaya ng sinabi ko kanina, pareho silang mapili sa mga salita na ginagamit at isa yun sa dahilan para mas maging kaaya-aya sa pandinig yung mga linya.
Magaling si Mot bumuo ng rima pero kailangan ko ibigay kay Lanceta yung kategorya na to. Grabe naman kasi talaga magtahi ng rhyme si Lance. At siguro pati kayo sasang-ayon na para sa kanya to. Napakalupit ng ginagawa ni Lanceta mula sa umpisa hanggang sa dulo ay tumutugma lahat. Pero naipaparating pa rin niya ng malinis yung pinupunto ng linya. Hanggang home court lang ba to? Alam ko Pasig niyan lungga. Lahat ng bobo na sayo, sasalo sa akin may dura. Tanggal sa trono yung palot na Marlon pag pinamuka. Ama ng Holloway ako, ang bagong hari ng tugma. Hindi nila strength yung rebuttal pero may kakayanan sila gawin at ipamalas ito. Siguro patas lang ulit sila dito dahil may mga senaryo na pumipitik yung mga rebat nila mapa on the spot man yan o pre-med rebuttal. Pag-usapan naman natin yung ate mong bitchy. Balita ko, dati daw siyang dancer ni Willie. Dinamay pa yung ate ko. Yung dancer ni Kuya Will. Galit ka lang kasi patay na yung ate mo, binomba sa Israel. Pero bago bombahin ang bomba, binomba ng burat. Galit lang siya sa ate ko nagsasayaw sa TV dahil yung ate niya na Islam nagsasayaw sa club. Yun ang boom tarat-tarat. Humusay sa pag-iwas kahit hindi siya nasusunog. Lalo nung nagbanta naman tutuhog yung tagapalo na may saltek. Malamang hindi ito nakatulog nung nagkapanalo si Bagsik. O may panalo na si Bagsik. Matatalo na ba ako, Matik? Kung babase ka lang sa sinabi ni GL, para mo na rin sinabing 3GS na talaga si Arik. Kaya dyan sa propesiya nyo, di ako sang-ayon, aba. Bakit? Yung nagsabi niyan, nag-champion na ba? Base sa mga nagdaang laban nila, kita na mas naging consistent si Mot kumpara kay Lanceta. May mga classic freestyle performance si Lanceta pero mula nung debut battle ni Mot sa flip top hanggang sa pagsalang niya sa PSP ay walang tapon yung mga laban na inihahandog niya sa atin. At hindi madali yon kaya siguro pati kayo ay bumibilib sa pagiging consistent ni Mot. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. Sunod, stage performance. Siguro pwede natin to ibigay sa kanilang dalawa dahil mga linya na nila ang magsasabi kung gaano sila ka-agresibo at kahalimaw kapag sumampa sa entablado. Kung isa kang battle MC at hindi ka makakasabay sa kanila sa taas ng entablado ay malalamon at may kalalagyan ka talaga. Isa sa mga strength ni Mot ay yung mga laro niya sa salita. Naging armas niya to para makuha yung kampyonato noong 2017 isa buhay. At idagdag pa natin dito yung mga madidiin niyang bara at husay sa pagpili ng anggulo at punto na gagamitin sa kalaban. Pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata, pues mananatili ka ng alalaya, hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabaliktarin. Si Lanceta naman, syempre hindi mawawala sa strength niya yung holo rhyme. Talagang pinapatunayan niya na para sa kanila ni Invictus yung estilo na to. Bukod pa doon, mainam din yung mga wordplay niya at hindi natin masabi baka makita ulit natin yung mga kakaibang tunog at flow na ginagawa niya dahil biyasa din doon si Lanceta. Ayaw masasaktan! Mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak. Pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, kay babagsak sa yureka, larinteka, bayoneta, pagkabangsak! Eto, hindi naman talaga matatawag na weakness to pero para sa akin, pwedeng makaapekto sa kabuuhang performance ni Mot ay yung pag-create niya ng momentum. Nakita naman natin noong round 2 niya kontra kay J-Block ay nahirapan siyang agawin yung momentum ng crowd. Mangyayari lang yon kapag hindi kinagat o tinulugan ng crowd yung mga linya ni Mot. Ganon din kay Lanceta, pwedeng magmukhang laylay yung performance niya kapag hindi siya nakabuo ng momentum. Idagdag na rin natin sa weakness ni Lance ay kapag nag-freestyle siya sa laban dahil inaasahan ng mga tao na totodo ang Lanceta na haharap kay Mot.
Pero tingin ko naman, hindi magpapabaya si Lanceta dito. At yun nga, kung tutusin, hindi naman talaga weakness na matatawag yun. Dahil nagawa naman manalo ni Mot kay J-Black kahit hindi niya nakuha yung momentum. At nagawa rin manalo ni Lanceta kahit may mga freestyle siya sa laban nila ni Lipcram. Pero sinama ko pa rin to dahil sa tingin ko, bukod sa may mag-choke sa kanila, ito na yung pinakamalalang senaryo para hindi maging classic yung tapatan na to. At yan nga ang ating preview battle sa laban ng Mot at Lanceta. Sino kaya nga abante patungong finals? Ang 2017 isabuhay champion ba na si Mot na kilala nating mahirap kuhanan ng panalo? O masisilat siya ng talas ni Lanceta na ngayon ay iniisa-isa ang mga tumalo sa kanya dati? Gusto ko malaman ang inyong opinion kaya i-comment nyo na yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel.